Siya ang may-ari ng langit at lupa. November 30. Offertory Reading Devotional. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Kawikaan Kapitulo 10 Versikulo 22. Ating nasumpungan ang unang pagbanggit sa pag-iikapo sa aklat ng Genesis, sa Lumang Tipan. Sa pinakasimula ng Kabanata 14, may isang paglalarawan ng kaakit-akit na pagtatagpo sa pagitan ni Abram, ang ama ng bayan ng Hebreo, at sa isang haring nagngangalang Melchizedek, na saserdote ng kataas-taasang Diyos. Kababawi lang ni Abram ng kanyang mga nasamsam mula sa kanyang kaaway. Binigyan siya ng saserdote ng espesyal na pagpapala at tulad sa pagkakatala sa Genesis Kapitulo 14 Versikulo 20, ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikasampung bahagi ng lahat. Makikita natin ang mapagpasalamat na patriyarka. Itinalaga sa Diyos sa pamamagitan ni Melchizedek ang ikasampu ng lahat ng kanyang pakinabang. Subalit bago ang pag-iikapo, tumanggap si Abraham ng tatlong tagubilin mula kay Melchizedek. Una, dumarating ang pagpapala bago ang katapatan. Ang wika ng talata sa Biblia na sinabi ni Melchizedek, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos. Genesis Kapitulo 14 Versikulo 19. Naniniwala ang teolohiya ng Adventist na unang nagpapala ang Diyos, pagkatapos bilang tugon sa pagpapala ng Diyos, tayo'y tapat. Hindi ang kabaliktaran, tulad ng naniniwala sa teorya ng kasaganaan na gustong ituro, na may pagkukunyaring tukuyin ang pagpapala sa pamamagitan ng positibong kaisipan, bilang paraan ng pakikipagkasundo sa Diyos. Ikalawa, pag-aari ng Diyos ang lahat. Siya ang may-ari ng langit at lupa. Genesis Kapitulo 14 Versikulo 20. Pinaniniwalaan ni Melchizedek na dadalhin ni Abraham ang ikapo sa isa na nagmamay-ari ng lahat na nasa kamay ni Abraham. Walang taong maaaring mag-iisip na mayroon siyang pag-aari, kahit siya ang nagtayo nito, sapagkat tayo'y nilalang na ipinanganak at umiiral sa lupang ito, salamat sa kapangyarihan ng paglikha ng Diyos. Ikatlo, iniligtas tayo ng Diyos buhat sa kamay ng ating mga kaaway. Genesis Kapitulo 14 Versikulo 20. Pinaalalahanan ni Melchizedek si Abraham na hindi siya mandirigma, at hindi rin nangunguna sa mga kawal. Naging posible lang ang pagtatagumpay laban sa apat na kaharian dahil ang Diyos ang kasangkot sa labanan. Habang ating sinasamba ang Diyos sa araw ng Sabbath at samantalang atin isinasauli ang ating mga ikapo at mga handog, ating pinatitibay, na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagtatagumpay, sa buong sanlinggo at buong isang buwan. Panawagan. Sa paglipas ng panahon, ang pag-iingat ng Sabbath at pagsasauli ng ikapo at mga handog ang naging tanda ng pagtatalaga ng lahat ng mga tumatawag sa Diyos sa langit. Tinawag tayong lahat upang makibahagi sa kasaganaan ng Diyos. Siya na masaganang mapagkaloob ay nagnanais na maging mapagkaloob din tayo. Siya na nagbubuhos ng kanyang pagpapala sa atin ay nagnanais din na ibuhos natin ang ating pagpapala sa iba.